At sa pagkakataong ito, hindi sa banta ng mga Ruso o ng kahit anong kaaway na bansa, kundi mismong sa kanyang pinakamalakas na kaalyado, ang Estados Unidos. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay nauwi na sa mga alitan, at ang dating pagkakaisa ay halos gumuho na dahil sa interes ng bawat isa. Dahil sa kanyang patakaran na America First, gustong angkinin ngayon ni Pangulong Donald Trump ang lupain ng Greenland para sa Amerika, isang napakalaking isla na pag-aari ng Denmark. Ang Denmark na kaalyado niya sa NATO. Bilang tugon, nangako ang mga bansang France at Germany na tutulungan ang Denmark para ipagtanggol ang islang inaangkin ng Pangulo ng Amerika. Dahil dito, nagkakagulo ngayon ang Europa at nagpupulong para pag-usapan kung ano ang magiging stand nila para sa Greenland. Sa bansang France, tumitindi na ang pressure kay Pangulong Emmanuel Macron para kumalas na sa NATO dahil sa inaasal ng Estados Unidos at dahil sa malabong direksyon na kinakaharap ng organisasyong ito. Ayon sa tagapagsalita ng parlamento ng France, pinopomba daw ng US ang sino mang kumakalaban sa kanila, kaya't minumungkahi nila na kumalas na ang France sa NATO. Pero sumumpa si Pangulong Macron na ipagtatanggol ang teritoryo ng Denmark dahil bahagi umano ito ng European Union. Sa Greenland na isang autonomous territory ng kaharian ng Denmark, may partikular na responsibilidad ang mga Europeo dahil ang teritoryong ito ay bahagi ng European Union at kabilang din sa isa sa ating mga kaalyado sa NATO. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na ang pagkamkam ni Trump sa teritoryong bahagi ng European Union ay isang pahiwatig na gusto na rin ng US na kumalas na sa NATO. Ang pag-aangkin sa Greenland ay first step pa lang daw ng Estados Unidos para hatiin o pahinain ang NATO bago tuluyang kumalas dito. Kaya naman, nag-aalala na ngayon ang mga bansang Poland, Belgium at Italy sa posibleng maging epekto sa katatagan ng NATO ng ambisyon ni Trump na kunin ang Greenland. Ayon sa Defense Minister ng Belgium, sa oras daw kasi na kunin ni Trump ang Greenland sa pamamagitan ng puwersang militar, iyon na umano ang red line at ang katapusan ng NATO alliance. Ito rin ang paniniwala ng punong ministro ng Denmark. Mula pa nang umupo sa pwesto, lantaran nang ipinapakita ni Pangulong Donald Trump ang kanyang obsesyon sa Greenland. Ang dahilan, importante daw kasi ito para sa seguridad ng Estados Unidos. Naniniwala ang Pangulo na pinag-iinteresan ng China at Russia ang Greenland at hindi iyon katanggap-tanggap sa kanya. Tiyak umano na manganganib ang Estados Unidos pag nangyari ito, lalo na't may base militar ang US sa islang ito. At para huwag mangyari yun, ayon sa Pangulo, kailangan nilang makuha ang Greenland. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Trump simula pa noong isang taon. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Sa katunayan, sa kanyang social media account, ito ang sabi ni Donald Trump. Kailangan ng Estados Unidos ang Greenland para sa pambansang seguridad. Mahalaga ito para sa Golden Dome na aming itinatayo. Dapat manguna ang NATO sa pagtulong sa amin para makuha ito. Kung hindi natin gagawin ito, Russia o China ang gagawa at hindi pwedeng mangyari ito. Sa usaping militar, kung hindi dahil sa napakalawak na kapangyarihan ng Estados Unidos, na malaking bahagi nito ay itinayo ko nung unang termino ko at ngayon mas pinapataas ko pa, hindi sana magiging epektibong puwersa o deterrence ang NATO. Kahit kaunti, alam nila yan at alam ko rin yan. Mas magiging mabigat at mas epektibo ang NATO kapag napasa kamay ng Estados Unidos ang Greenland. Bukod dyan ay wala nang katanggap-tanggap. Maraming salamat sa inyong pagbibigay pansin sa usaping ito. Sa paniniwala ng Administrasyong Trump, dalawa lang ang pwedeng kahantungan ng Greenland.
Pwedeng mapunta ito sa kamay ng mga Amerikano o kung hindi ay sa kamay ng mga Ruso at ng mga Chino. Katunayan, sa mismong official social media account ng White House, ipinost ng administrasyon ang larawang ito. Dalawang grupo ng mga Arctic dog na may dalawang pamimiliang destinasyon, USA o Russia at China. Para sa US, hindi katanggap-tanggap kung mapupunta ang Greenland sa Russia o sa China. At naniniwala ang US na hindi kaya ng Denmark na bigyan ng mas ligtas na depensa ang Greenland. Pero ang problema, ayaw ng Greenland. Ayon sa kanilang punong ministro doon, mas pipiliin pa raw nila ang Denmark, ang Europa at ang NATO kaysa sa Estados Unidos. Ayaw ng Greenland na mapasailalim sa pagmamay-ari ng Estados Unidos. Ayaw ng Greenland na pamahalaan ng Estados Unidos. Hindi magiging bahagi ng Estados Unidos ang Greenland. Mas gusto namin ang Greenland na kilala namin ngayon bilang bahagi ng kaharian ng Denmark. Nahaharap kami ngayon sa isang geopolitical crisis. At kung kailangan naming pumili sa Estados Unidos at Denmark dito at ngayon, pinipili namin ang Denmark. Pinipili namin ang NATO. Pinipili namin ang kaharian ng Denmark. Pinipili namin ang EU. Pero syempre, hindi ito tanggap ni Pangulong Donald Trump. Ang sabi ng punong ministro ng Greenland ngayon ay mas gusto nilang manatili sa Denmark. Sa palagay mo, Pinay na Sinong may yun? sabi nun? Ang premier ng Greenland. Well, problema na nila yon. Problema na nila yon. Hindi ako sumasang-ayon sa kanya. Hindi ko siya kilala at wala akong alam sa kanya. Pero malaking problema para sa kanya yan. Samantala, kinontra naman ng pinuno ng hukbong sandatahan ng Denmark na nakatalaga sa Greenland ang sinasabi ni Pangulong Trump na interesado daw ang Russia at China na sakupin ang Greenland. Ayon sa hepe ng Danish Force sa Greenland, sa tinagal-tagal daw niya sa Greenland ay wala pa siyang nakikitang Ruso o Chinese na nangahas pumasok at umatake dito. That I've been commander up here for 2.5 years. I haven't seen any Russia or Chinese combat ships up here. Ayon sa mga eksperto, posibleng may mas malalim na dahilan si Pangulong Trump kung bakit siya ganito ka-obses sa Greenland. Mababaw daw kasi ang national security para maging dahilan para angkinin ang Greenland. Ang US ay mayroon ng base militar sa islang ito at kung gugustuhin nila ay pwede nilang hingin ang permiso ng Denmark para lalo pang palakihin ang kanilang puwersa doon. Yun nga lang, ayon sa mga eksperto, tila hindi lang yan ang rason ni Pangulong Trump. Ang Greenland ay mayaman din sa mga rare earth minerals, mga kayamanang kritikal sa pagpapaunlad ng AI, ng mga kagamitang pandigma, mga baterya at semiconductor chips. Isa pa, kapag kontrolado na ng US ang Greenland, kontrolado na rin ito ang buong Arctic region. Ito daw ang tunay na rason kung bakit interesado si Pangulong Trump sa Greenland, na dumating pa sa puntong nag-offer ang Pangulo na bayaran ang mga tao sa Greenland ng halagang $100,000 bawat isa. Yan ay katubas ng 1.6